The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM Manila. Good afternoon mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin na nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, Philmec, kasaganaan para sa bayan. Muling nagbabalik ang programang naglalayong magbigay liwanag sa kahalagahan ng gender and development sa ating komunidad. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga issue, polisiya at inisyatibo na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pag-unlad at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Ako po si Alagad Noel. Ito ay mahalaga dahil ang gender and development ay hindi lamang para sa kababaihan, ito ay para sa bawat isa sa atin. Kaya samahan niyo kami sa isang makabuluhang talakayan na magbibigay, inspirasyon at kaalaman tungo sa mas pantay at progresibong lipunan. Mula sa Gender and Development Secretariat, ako po si Alagad Rocky. At kami po ang inyong mga kasama sa mga oras na ito, live on air via 90.1 FM and online via Facebook. Ito po ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power. Mula po sa aming programa ay nais po namin magpahatid ng mainit na pagbati sa buong Philmec community na pinangungunahan po ng ating Director 4, Dr. Junicio Alvinia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development, Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. At gayon din po ang mga miyembro ng GAD Executive Committee at higit sa lahat ang mga miyembro ng Gender and Development Technical Working Group mula sa iba't ibang division sa pangunguna po ng ating GAD Focal Person and of course our Station Manager, Ma'am Bess G. Magararo. Pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development gaya po ng Philippine Commission on Women, our fellow Gadvocates at sa mga nakasubaybay po sa ating programa ngayong hapon. At syempre po muling nagbabalik ang ating segment, no, Alagad Rocky, na Wanna Spotlight. So dito po sa segment na to, mga ka-Radyo Agri, ay bibigyan pugay natin yung mga kababaihang patuloy na nagiging inspirasyon sa kanilang larangan. Dahil bawat wana ay may kwento ng sipag, tapang at malasakit sa kapwa. So ngayong pinagdiriwang natin na ang Women's Month, no, so meron itong tema, no, na Lead Like the Babaylans Pilipinas. So yung mga babaylan ay kilala bilang mga babaeng leader sa sinaunang panahon, no, na pantay yung kapangyarihan sa kalalakihan o yung mga abilities nila is equal kung anong meron yung mga kalalakihan before. Ngunit kakaiba yung kanilang paraan, no, ng pamumuno dahil hindi ito nakabatay sa lakas o kapangyarihan kundi sa karunungan, malasakit at moral guidance. Yan. So sila nga ay namumuno sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa at pagkakaisa. Sa halip na mag-utos, sila ay nagbibigay ng direksyon. At sa halip na mangibabaw yung mga violence, ganyan, yung mga kaguluhan, sila ay nagiging tulay ng kapayapaan, tagapangalaga ng komunidad at tagapayo sa panahon ng kaguluhan. So, ngayon po, mga karadyo, ay makakasama po natin ang isang women leader mula sa Kanayunan. Kasama po natin ngayon si Ma'am Michelle De La Cruz, manager ng Kasiliginting Upland Marketing Cooperative mula po sa Cabuyao, Laguna. So, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras para makapanayan po namin kayo ngayong araw sa programa po natin na ito. So, Ma'am Michelle, baka po meron po kayong gusto pong batiin sa pwede po ang inyong mga pamilya, ang katrabaho, kaibigan, and yung mga nakasabaybay po sa ating programa. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at nanonood po sa teleradyo na ito. So, isang makaping hapon po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagagalak na naimbitahan dito sa hapong ito magbigay ng aking kaalaman, konting kaalaman sa aking pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat. And maraming salamat din po, Ma'am Michelle. And para magsimula sa ating discussion or para mas makilala pa natin si Ma'am Michelle ngayong hapon, Ma'am, start na po tayo sa ating first question. So, maaari niyo po ba ulit ipakilala yung inyong sarili and yung inyong papel o gampanin po sa inyong kooperatiba na Kasiliginting Upland Marketing Cooperative? Muli po,
Ako po si Michelle Desagon de la Cruz, ang Operation Manager po ng Kasilig-Ginting Upland Marketing Cooperative. Ano naman po ma'am yung or pwede niyo po ba ma'am ibahagi sa amin kung paano po nagsimula yung Kasilig-Ginting Upland Marketing Cooperative? Okay, yung aming pong kooperatiba, ang Kasilig-Ginting Upland Marketing Cooperative po actually is binubuo po to ng mga farmers sa aming barangay. So, nagkameron po kami ng isang organization dahil that time po, actually ang co-op po ay na-establish po ng October 2011. So, that time po, ang mga farmers po sa aming lugar ay medyo hirap po sa mga farm inputs, sa aming mga ani. So, yun po, parang ang payo po ng aming LGU, ng aming lokal pamahalaan ng Kabuyao, ay magtayo po ng isang samahan na kung saan doon po dadalay lahat ng mga ayuda na mula po sa ating gobyerno. For our next question naman po ma'am, bilang isang babaeng leader po, paano po nagsimula naman yung inyong pong personal journey sa pamumuno po ng isang kooperatiba? Okay. Nung una po, ako po ay simpleng may bahay lamang. Ako po ay masaya na sa aming tahanan. Pero tinawag po ako ng isang pagkakataon po na makapaglingkod po sa aming komunidad sa pamamagitan po ng ito nga po, pagsangkop, pagsali po sa kooperatiba. Bali, ako po ay nangailangan po ang kooperatiba that time. Ako po ay na-involved kasi sa co-op way back 2015. So, nangailangan po sila ng kooperatiba, ng manager. So, usually kasi ang mga member po namin ay halos, kasi nga po kami isang barangay lang sa area. So, mga kamag-anak na rin po. So, i-assign po nila ako na baka may kakayahan ka, i-manage mo ang ating kooperatiba. So, doon po ako na-involved sa kooperatiba sa CGFC. Pwede niyo po bang i-share kung ano po yung nag-udyok sa inyo na tanggapin po yung responsibilidad na yun? Siyempre bilang may bahay po, siyempre may ano po kayo sa bahay, responsibility sa bahay. Ano po yung nag-udyok sa inyo na tanggapin po yung role as manager? Nung una kasi parang hesitant pa talaga ako. So, kasi nga, ang isip ko noon ay mahahati yung oras ko bilang ina, asawa, at tapos magtatrabaho ako, no? Pero, kasi ang aking father din at ang aking lolo ay mga farmer din, ano? So, sabi nila sila ang naghikayat sa akin na, sige, subukan mo muna. Subukan mo munang ma-involve. Subukan mo muna, itry mo muna yung offer sa'yo na maging manager ng kooperatiba. At baka sakali na magustuhan mo ang maglingkod. Actually kasi nung una po talaga sa kooperatiba ay kami po ay parang masasabi mong volunteer lang eh. Ang sweldo po namin noon ay nag-start lang na 100 per day. So sabi ko, paano yun? Parang hindi naman makakasurvive bilang makakatulong ba to sa aking pamilya sa pang-araw-araw. Pero siguro kasi since sabi ko nga malapit lang naman at nandito lang naman ako, malapit din naman lang yung bahay ko sa co-op. So sige, sumangkop ako sa Ayun ma'am. So, ano naman po ma'am yung mga challenges o yung mga hamon po na kinaharap niyo po syempre bilang isang babae, bilang may bahay, ayan. Ano po yung mga challenges na hinarap niyo sa field po ng agriculture at sa pamumuno po? Considering po ma'am na since i-assume po namin no na almost lahat po ng members po ng kooperatiba ay lalaki po, kalalakihan. So, isa po ba yun sa mga naging challenges po na parang ang naging tingin po ay parang kahinaan po yung maging isang babae or parang wala pong kakayahan yung babae na maglingkod? Parang may mga ganun po bang misconception or mga narinig po kayo sa mga miyembro po ng inyong kooperatiba? Actually, kasi talaga naman sa mga co-op, ang mga leader dyan ay mga lalaki usually, ano? So, nandun, nag-hesitant din ako kasi babae ako. Tapos simpleng may bahay lang. So, ang iniisip ko that time, kakayanin ko ba? Kakayanin ko ba to na ma-involve dito? Kasi nakikita ko mga leader ay mga lalaki. So, yun ang isa kong na parang nasa isip ko that time na kakayanin ko ba? Lalaki sila.
So, nag-involve pa rin ako, sumali pa rin ako. Tinignan ko pa rin, syempre wala namang masama kung susubukan natin. Yun, ma'am. Kung ganun, ma'am, parang may pagkakataon po talaga na kinailangan niyo pong patunayan yung sarili niyo po, Yes, yes. aside from bilang babae, ganyan, bilang masasabi natin na worthy na maging part ng kooperatiba. Yes, oo. So, ma'am, paano niyo po yun nalampasan? Yung araw-araw na learnings siguro. Kasi actually, hindi naman ako lumaking farmer. At yung mga leader namin ay talagang simula pa lang ay mga farmer leader na talaga sila. So, ako, sa tulong ng mga different trainings, so, paunti-unti natuto ako. Tsaka siguro, during the process, parang mas more on passion na ang naramdaman ko. Hindi na siya simpleng trabaho lang, kundi parang passion na ang nangyari sa akin. Parang regardless na kung magkano yung sweldo ko. Kasi na-enjoy ko siya actually. Na-enjoy ko yung journey ko dito as manager. Kasi parang simpleng may bahay, biglang attend ka ng training, so additional learning. So yun, doon sa mga learning siguro. Doon ko na parang nasabi ng aking mga chairman, aming chairman, ng mga officers na posible, pwede siya. Tungkol naman po, ma'am, sa inyong kooperatiba, since kayo po ay isang ang inyong cooperative po ay more on coffee processing po. Yes. Baka po mayroon tayong mga tagapakinig or nakasubaybay sa atin ngayon na hindi pala nila alam na baka yung iniinom nilang kape right at this moment is produkto po pala ng inyong kooperatiba. So, pwede niyo po bang ibahagi sa amin, ma'am? Or ibahagi sa amin, ma'am, kung ano po ba yung mga coffee products po na pinoproduce ng Casilla Ginting Upland Marketing Cooperative? Okay. Sa ngayon po, meron po kami ang aming pong brand name. Actually, meron na pong brand name yung aming coffee, which is Kape de Cabuyao. Dinala po namin yung pangalan ng aming bayan. Kasi po, parang ang isip din namin, parang strategy that time na mas madali sigurong i-market kung alam na kagad kung saan galing yung coffee. So, sa ngayon po, ang available product po namin ay yung mga single origin lang po namin. Yung pong Robusta, Liberica, and meron po kami tinatawag na house blend, yung blended coffee na combination naman po ng dalawang coffee. Yan. May balak pa po ba kayo, ma'am, na palawakin po yung production o mag-experiment po sa ibang uri po ng kape? Kasi di ba po, may mga ngayon, Alagad Rocky, may mga flavored na parang yung Robusta, may flavored na siya na, for example, hazelnut, caramel, mga ganun po. Or pwede po ba itanong din, ma'am, kung present po ba yung inyong mga products sa mga online shopping apps po? Sa yung unang tanong po natin, oo naman, kasi talaga namang lalo ako kasi sa marketing. So talagang tinitingnan ko paano pa mamamarket namin, makikilala sa market yung aming coffee. So naglo-look forward pa ako ano ba ang trend ngayon sa market. Although kasi ngayon actually talaga yung coffee namin is talagang baga siya pure. Wala siyang mga hazelnut flavor. Kasi parang ang gusto namin palabasin is yung totoong lasa ng kape natin. Oo. Kasi yung mga hazelnut flavoring na yan So nadi-disregard na yung flavor ng original nating brewed coffee. Which is ang pinopromote nga rin namin ay healthy. So, I'm not sure kung anong magiging epekto ng mga hazelnut add natin. So, sa ngayon, nakatutok lang kami doon sa mga aming skill origin na talagang coffee. Kung ano yung produce sa aming area, yun lang po talaga. Wala kami mga flavored coffee. The next question, sir, is ay yung Kung present po ba, ma'am, yung inyong products po sa mga online shopping sa mga apps online po? shop. Actually, maraming nag-reseller kasi ng coffee namin sa mga orange up, yung blow up na sinasabi nila. So, marami tayong reseller. Pero ngayon kasi, ang coffee namin ay, although meron kami sariling Facebook account, yung Kape de Cabuyao po, na pwede namang mag-order doon direct sa amin,
At meron din po kami mga physical store. So, assisted din po kami na kasi ng different government agencies sa mga pasalubong store po nila. Available din po ito. Actually, hindi lang doon. So, ang coffee naman namin ay usually kasi sir kami po ay malapit sa mga industrial company. So, ang pinopokusan ko po talaga is yung makapag-supply po sa kanila. Kasi actually bulk po sila kinukuha. Ayun po, ma'am. When it comes to traditional coffee processing po, ma'am, paano niyo po, ma'am, kinaharap yung mga problems, kung meron man po, or mga challenges po noon na traditional coffee processing pa po yung ginagamit niyo compared po ngayon na modern na po siya? Yes, oo. Actually, again, babalik ako sa Philmec, ano? Kasi nung 2015, first time ko na-meet si Ma'am Helen Martinez. Talagang harapan, sinabi niya sa amin na hindi masarap ang kape niyo. Sabi niya gano'n. Why? Pero sabi niya, mai-improve. So, from then, tinulungan niya kami, nag-training kami. So, meron ng first harvest na kung paano ang tapong pag-harvest. Kasi, talaga napatunayan naman namin na may epekto ang tamang pagpoproseso ng kape. Malaki ang epekto sa lasa, sa quality ng coffee natin. So, malaki yung pagkakaiba ng traditional. Although ang mga farmer po namin sa area is matatandang magkakape, pero nandun kami na sinatsagaan ng kooperatiba na ipaliwanag kung ano yung makabagong teknolohiya na dapat natin i-adapt para ma-improve yung quality ng ating pinaprocess dito sa kooperatiba, which is yung nire-represent natin yung barangay, kayo mga farmers dun sa aming barangay. So yun, talagang may pagkakaiba, yung traditional at yung makabagong teknolohiya. So, Ma'am Michelle, maraming salamat po na sa mga sa kwento po na inyong binahagi about po sa inyong buhay, personal na buhay, and sa inyong mga karanasan po sa inyong kooperatiba. And para po Alagad Rocky sa mga nakasubaybay sa atin ngayon via on-air 90.1 FM at sa ating Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. So baka meron po mga gustong makatry nung products nila, Ma'am Michelle, sa Cafe de Cabuyao. So pwede nyo pong i-visit yung kanilang official Facebook page. At tama po ba, Ma'am Michelle, Cafe de Cabuyao Yes, po? yes So yun po. lang po yung isa-search natin sa Facebook. Pwede rin po mag-direct order. Ayan. And ayun po, mga karadyo Agri, mas kilalanin pa natin ang ating Wanna Spotlight guest sa pagpapatuloy ng ating usapan hanggang mamaya. Magbabalik po ang Wanna Know sa ilang sandali. At kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong mga host. Ako po si Alagad Noel. At ako po si Alagad Rocky. At kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa aming comment section o kaya naman magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Philmec, o sa aming hotline 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. And kung may mga na-miss po kayo ng mga episodes dito po sa ating programa na Wanna Know, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Philmec. At ayan po, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan with Ma'am Michelle
ng Kasili-Ginting Upland Marketing Cooperative mula Cabuyao, Laguna. Ma'am, ano naman po, or mag-jump na po ulit tayo sa ating next question no, bilang pagpapatuloy po ng ating talakayan. So ano naman po ma'am yung sa tingin niyo po na pinakamalaking tagumpay na ipinagmamalaki niyo po bilang leader or bilang manager po ng CGUMC? Actually, yung masyadong pinagmamalaki, ito ay achievement natin. So, before kasi nung 2015 until 2018, ang kooperatiba kasi noon that time ay walang sariling land, lupa. Lupa ang tayuan sana ng processing center. Pero dahil sa pagsusumikap po ng inyong likod, nakamit po ng kooperatiba na makabili ng sariling land ang kooperatiba. So, ito po yung malaking achievement para sa akin personal po kasi ito po ay aking talagang pinagsumikapan. Katulong naman po ang buong kooperatiba, pero dahil ako nga po ang naatasan bilang manager po ng co-op, so akin pong trabaho na pakitain at kailangan meron pong makita na kung ano yung tinatrabaho ko. So, isa po yun sa may pagmamalaki ko po or akin pong nababanggit sa aking mga interview na dahil sa aking pagsusumikap bilang manager po ay nagkameron po ng sariling lote ang kooperatiba. Kasi isa rin yun, Alagad Rocky, sa mga talagang pag tinignan mo is gaganahan ka talaga na magtrabaho or parang lalawak palalo yung gusto mong makamit ng iyong cooperative. Yes. So, yun po naman ma'am is ano ba siya? Parang personal ko na. Pero, bilang personal. pero para sa akin naman po siguro no matter how small or pero malaking bagay na po yun ma'am. Pero gayon pa man po mapagmamalaki po talaga siya. Salamat. So, sa next question naman po, ma'am, is paano po nakaka-apekto yung production ng kape sa kabuhayan po ng inyong komunidad, particular na po sa mga kababaihan? So, nabanggit po natin kanina, ma'am, na mostly po ng inyong mga members sa inyong cooperative ay lalaki. Or mas marami po ba yung members na lalaki kaysa po sa mga kababaihan po na member? Actually, nung una kong masali dito, ang nakita ko talaga that time is marami ang kalalakihan. Kasi nga po ito ay ang unang engagement ng kooperatibang business noon is organic farming. So, maraming lalaki ang nag-engage kasi nga sila ang magbubungkal. Pero, nung masimulan po namin yung pagninegosyo ng kape, dito na po nagkameron ng interest ang ating mga kananayan, usually mga kababaihan po, na ma-involve at masali dito sa ating kooperatiba. So, palikay ko ang malaking epekto nito is yung engagement po ng mga kababaihan, mga kananayan po dito sa aming kooperatiba. So, ano naman po yung mensahe po ninyo para sa mga nais pong pumasok sa coffee farming or magtayo po ng kanilang kooperatiba? Actually, timely yung coffee engagement natin ngayon kasi sa totoo lang napakamahal ng coffee natin ngayon. Kami as processor talagang ramdam namin yung pagtaas ng kape. So, bilang ikaw ay magsasaka, hindi mo masasabing magkakape ka lang kasi ngayon mahal ang kape. So, pwede siya talaga maging source of your income. So, sa lahat po na baka, tsaka malaki ang demand ng coffee Kulang po ang ating production. Malaki ang demand pero ang ating pong supply napakababa. So, ito po ay timely na kung tayo po ay may malaking farm, nakatiwangwang lang po ito at ito naman po ideal para sa coffee. Siguro mas maganda po na mag-engage o magtanim po tayo ng kape. Kasi ang kape po ay may sure market. Yun po ang masasabi ko. As long as meron tayo ng mga coffee lovers. Yes. And kung mapapansin din po natin, parang kahit saan, everywhere, makakakita talaga tayo ng mga local coffee shops. Yes, marami na kasi ngayon talaga nagtatayo ng mga coffee shops. And siguro po, parang ewan ko kung ano lang siya, parang discussion sa mga coffee community na
yung ibang coffee shop po talaga is sa taste po talaga ng coffee Yes. nagkakatalo. Hindi Yes. po sa Yes. kung gaano Yung price, Instagrammable yes. yung Oo. place Yes. or yun nga din po yung price. So talagang yung mga coffee Lover enthusiasts po, talaga yes. parang sila Kilala na talaga po Sa nila. talaga. Yun Sa talagang talaga masarap sila. na kape. Oo. Sila po talaga yung makakapagsabi kung Ngayon nga kasi kahit maliit lang ang coffee shop pero pag nalasahan nila masarap talaga, dinadayo talaga. totoo. So, ma'am, sa amin po, sa akin po personally, nakikita ko po na maaaring kayo po ay role model, sabihin po natin, para po sa iba. So, ano naman po ma'am yung masasabi niyo po or yung mensahe niyo po para po sa mga iba pa pong mga kababaihan na nagnanais po na pumasok sa agrikultura or maging leader po sa kanilang community? Actually, bilang babae pong leader or manager po ng aming kooperatiba, talaga pong hinihikayat ko na, kasi po sabi ko nga kanina, ito ay parang additional learning bilang isang kababaihan. Hindi tayo nakulong lang bilang isang nanay o bilang may bahay, pero yung natututunan natin araw-araw dito sa kaganito pag-involve sa isang kooperatiba ay sa akin personal napakalaking bagay. Kasi ako ay patuloy na natututo araw-araw, hindi lang bilang isang magulang, bilang asawa, kundi para na rin sa aming komunidad. So, tama po na ma'am, maaari po tayong makabili or makatikim po ng kanilang kape mayroon po sa mga resellers, tama ma'am? Yes po. Sa Orange app, yan, sa Blue app daw po. Yes Or pwede niyo po silang i-visit sa kanilang Facebook page or pwede niyo po siguro silang sadyain sa Yes. Kabuyaw. Ayan. So, Opo. mini-welcome po kayo ni ma'am sa Opo. Kabuyaw. Ayan. Ay additional question lang kami ma'am. So, maaari niyo po bang i-describe para po sa inyo personally kung ano po yung babae? Okay. Ang babae, para sa akin po, ay may malaking katungkulan sa lipunan. Kumbaga po, tayo ay parte po ng pang-araw-araw na buhay ng komunidad at may malaking ginagampanan po sa ating buhay. Ayun po, ma'am. So, maraming salamat po, Ma'am Michelle mo po sa pagbabahagi ng inyong kwento at pagiging isang inspirasyon sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga nagnanais rin po na mamuno ng isang kooperatiba po gaya ninyo. So, sa ating naging talakayan mga karadyo agri ngayong hapon, malinaw nating nakita na ang kababaihan ay may mahalagang papel. Gaya nga po ng sabi ni Ma'am Michelle na malaki po ang tungkulin ng isang babae sa lipunan. At hindi lamang po sa tahanan kundi pati sa pagpapaunlad ng ating mga komunidad. So kahit sa kanayunan ay may makikita natin na yung kahalagahan ng papel ng isang babae. Lalo na po sa larangan ng agrikultura at maging sa pagproseso po ng coffee. So, sa industriya ng kape, na kadalasang inuugnay sa hirap ng pagtatanim at pagpuproseso, ipinakita ni Ma'am Michelle na ang dedikasyon, tiyaga, at may malasakit ay hindi nasusukat sa kasarian. So, sa halip, ito ay nagmumula sa puso ng isang leader na handang maglingkod at magbigay ng oportunidad sa kapwa. Ang mga kwentong tulad nito ay nagsisilbing inspirasyon, hindi lamang sa mga kababaihang nais pumasok sa larangan ng agrikultura, kundi pati na rin sa bawat isa sa atin upang mas pahalagan natin yung mga local products na makikita natin yung sipag at tiyaga ng mga magsasaka para makatikim tayo or magkaroon tayo ng mga produkto na meron tayo dito sa ibang lugar. At ngayon nga po na patuloy nating ipinagdiriwang yung National Women's Month. Patuloy din natin kinikilala at pinapahalagahan yung kontribusyon ng mga WANA sa iba't ibang larangan, lalo na yung mga kababaihang nangunguna sa pagpapaunlad ng ating lokal na industriya ng kape. At mula nga po sa aming programa, taos-puso po kami nagpapasalamat kay Ma'am Michelle sa pagbabahagi ng kanyang karanasan, kaalaman at inspirasyon. So nawa po mga karadyo Agri ay magsilbing paalala ang kanyang kwento na sa bawat butil at paghigop ng kape ay may kwento ng sipag, pagkakaisa at tagumpay. Yan, lubos din po kami nagpapasalamat sa buong kooperatiba at sa mga
mga magsasaka po na patuloy na nagsusumika para maihatid po yung delikadad na kape mula sa inyo pong komunidad na papunta po sa aming mga hapag. So, Ma'am Michelle, baka meron pa po kayo mga gustong batiin or mga hindi ko nabanggit kanina. Okay, unang-una po, baka po mapanood ng aming mga officers po sa aming kooperatiba. So, hi po sa inyo. Nandito po ako sa Filmex, sa Muñoz. So, yun lamang po. Maraming salamat. And of course po, baka nanonood din po live si Doc Helen. Ay, opo. Ma'am Helen, baka po ito yung napapanood nyo. Maraming salamat po sa lahat ng naibahagi nyo po sa kooperatiba na hanggang ngayon po ay napapakinabangan po namin. Maraming salamat, Ma'am Helen. Thank you po, Ma'am Michelle. At dyan na nga po nagtatapos ang ating special episode ng Wanna Know para sa Women's Month. Naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat ang diwa ng temang Lead Like the Babaylan sa Pilipinas. Isang paalala na ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa malasakit, karunungan at pagkakaisa. So, announcement lang po, ang WeTalk po for tomorrow ay magsa-start po ng 8:30. So, ini-invite po namin yung mga, lalo na po yung mga kababaihan po natin dito sa ating Filmic community na manood po. Andun po si Ma'am Michelle, magto-talk po siya doon. So, baka po may gusto pa po kayong matutunan kay Ma'am, pwede po tayong manood din po sa live stream tomorrow. And kung kayo po ay may katanungan o suggestion, maaari pong mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. Yun, so kung ma-miss man nila tong episode natin ngayon, ayun nga, pwede rin nila mapanood sa YouTube. And kung gusto pa nilang mapanood ulit si Ma'am Michelle, so again, bukas po ay gaganapin natin ang WeTalk. Sa live po yan sa Filmec Auditorium. Magsisimula po yan ng 8:30 together with other two speakers po. So, abangan po natin yan. And for more gender and development updates, you can visit our official website. It's gad.filmec.gov.ph. So, dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong hapon. At tandaan po natin na sa bawat pag-unawa sa issue ng gender, isang hakbang tayo palapit sa mas makatarungang lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi pribilehiyo, ito ay karapatan ng bawat isa. Patuloy tayong maging boses ng respeto at tunay na pag-unlad para sa lahat. Muli kami po ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power.